Cayosa. Isang constitutional law expert. Uy, kumuha tayo ng report. Inihain sa Kamara ang panukalang magbabawal at magpaparusa sa mga ticket scalper. Narito ang baritang kumpirmado sigurado mula sa Kamara, si Radyo Patrol Pamela Vasquez. Go ahead, Pam. Yes, Sandro at Willie, layo ng House Bill number 9171 na matiyak ang consumer protection at ang patas na access sa entertainment events sa pamamagitan ng ticket scalping o pagbebenta ng nabiling ticket. Tila naging practice o nakagawian na umano ang pagbili ng ticket para i-resell sa mas mataas na halaga o higit 10% ng orihinal na presyo nito. Ayon kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na nagsusulong ng panukala na hindi pwedeng hayaan ng labis na pang-aabuso ng mga scalper. Giit pa ni De Lima na kung hindi mareresolba ang issue ay lalala pa ang naturang modus at mas darami lang ang mga mabibiktimang fans na napipilitang bumili sa di makatarungang presyo o napagkakaitan ng oportunidad na mapanood ang kanilang hinahangaan dahil naubusan o di-afford ang mahal na ticket na pinatungan pa ng scalper. Kapag naisa batas, paparusahan ng ticket scalping ng 6 na buwan hanggang 3 taong pagkakakulong at multang 50,000 hanggang 500,000 pesos. Sakop din ng panukala ang pagpopondo o pamamahala sa scalping activities at paggamit ng automated purchasing tools o bots, maling paggamit ng peking social media account. Diin pa ng mamabatas na ang ticket scalping ay hindi maituturing na diskarte sa pagnenegosyo, kundi garapalang pagkatuso at paggagancho sa kapwa. Samantala, aprobado naman na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang layong ipagbawal ang anti-political dynasty sa bansa. Yan ang balitang kumpirmado. Yes? Oo. Enlighten mo nga kami, ano ba yung ticket scalper na yan? Ano ibig sabihin yan? Ito yung, kapag sinabing ticket scalper, kumbaga, halimbawa ako, bibili ako ng ticket sa, kunyari, presyong 1,000 pesos, pero ito, kumbaga, i-resell ko ng mas mahal. Pwedeng ibibenta ko ng 1,500, 2,000, o minsan pa nga, kapag, kumbaga, high demand, yung concert or event, ay minsan doble pa nga yung ipinapatong na presyo. So, pwedeng umabot yan sa higit doble depende nga doon sa demand kung gaano, let's say, kasikat ito nga event or kumbaga yung mga bibisita na o halimbawa magko-concert dito. Para sa mga concert tickets yan. Sa mga entertainment events, especially concerts, kasi yun nga na nagiging practice na nga ito kung saan grabe yung tubo kumbaga nito mga mapang-abusong scalper na to at sila din kasi yung kumbaga nauuna din sila doon sa pagbili ng ticket. So, ang nangyayari, hindi nagiging patas yung opportunity ng pagbili ng ticket, lalo na doon sa mga tunay na fans talaga. Nene-nervous ako kasi baka madala rin. Kasi bumibili rin ako ng ticket sa bus. Pwede ba yon, Pam? Parang hindi naman nasakot yun. Safe naman, makakasakay at makakabiyahe tayo. Ano bang concert yung huli mong napanood, Kuyang? Alam ko, concert ni Jumides Maturan. Kilala mo yan, Pam? Parang hindi ko nakilala yun. Sige na. Thank you, Pam. Maraming salamat. Alright, si Pamela Vasquez, wala po dyan sa Kamara. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Instreta. Okay, paano? Hindi, ikaw muna yan. Ikaw yan muna. Ako muna ba? Ikaw yan. Dali. Asan ba yun? Ayun. Susunod na ho sa Radyo Digital TV. Ang arangkada balita kasama sina Ninya Corpus at Jack Batallones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media, Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sa Metro at sa Mega Manila. Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradyo Cable Channel, DZMM Teleradyo YouTube Channel at DZMM Facebook page. O, paano? Bye! Bye-bye! Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at
kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging #1 cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. DZMM Radio Patrol 630. Nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo. DZMM Radio Patrol 630. Tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Sina Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa mga masalimuot na isyu ng bayan. Humahataw na mga balita at impormasyon. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit ng 2x2. Kasama sina Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2.